The Bistro Cafe, where great food meets great views. With its family-friendly ambience, the cafe has a cozy, welcoming atmosphere with spacious seating and relaxing vibe, making it perfect for family gatherings. Family or a group of friends can enjoy the outdoors. Adults would appreciate cocktail stall and music band at night. Variety of menu options, the Bistro Cafe offers diverse menu with something for everyone. They are known as well for some of their bestseller and must-try menus, such as Sapin Sapin, and of course, 4-cheese pizza, bacon cheese fries, mini burgers, or known as Polrak pork sliders, and halo halo. They also serve very Filipino meals, breakfast meals, desserts, coffee, and cocktails. Hi guys! Welcome back to my vlog! So for today's video, nandito ako ngayon sa Antipolo sa The Bistro Cafe sa Antipolo, and nasa waiting area pa ako. Ako na lang mag-isa dito kasi sabi ko mag-wait ako sa table sa taas. Kailangan mag-wait or pumila para ma-reserve yung table mo. And while waiting, meron silang TV dito na pwede kang manood para ma-entertain ka naman habang nag-wait. And guess what? Kung ano yung naka-play. Naka-play yung episode 7 ng Squid Game Season 2 and na-spoil na ako sa half pa lang ng episode 6 until episode 7 dahil naka-play siya pagpasok ko. Kung naririnig nyo, nagpe-play ngayon yung Squid Game Season 2. At nai-spoil na po ako. Episode 2 pa lang ako ng... Umpisa pa lang ako ng episode 2. Tapos, andito na ako agad sa episode na to. Ewan ko kung anong episode to. Lahat siya nasa loob. I love this part. Kahit di ko pa napapanood yung part na ito. Ako na lang mag-isa dito, guys. Wala akong ibang kasama sa waiting area or sa waiting room. Waiting to wait. Guys, nai-spoil na ako. Wala na, na-skip ko na yung ibang episode. Napanood ko na tong ito, patay na si POP guys. Sinaksak ng lalaki kanina. Pero si Joyuri buhay pa. Ito kasi guys, sa taas ako. Ayoko kasi dito sa outdoor. Hindi ko makita yung view. So sabi ko, willing to wait. Mag-wait na lang ako ng table sa taas. Kaya ako lang mag-isa dito. People discovered their special menu, Triple Chocolate Champorado, which later on became popular and well-known in Antipolo because of its unique creation of dome chocolate
and with hot milk to melt the chocolate dough. Thank you po. May kasamang danggit, guys. So, ayun na siya. Tatry ko na yung famous triple chocolate champurrado ng Bistro Antipolo. Bon appetit! It is served with a dried fish called danggit. To eat it with champurrado by dipping it. It actually balances and complements the taste of the sweet chocolate champurrado, so it is paired with the salty taste of danggit. Apparently, may kasama talaga siyang danggit para itip sa champurrado. May avocado, vanilla ice cream with shot of espresso. Natapon lang guys, kaya medyo messy. So, paubos ko na yung champurrado. Busog na ako. And ito yung danggit ko. Yummy! Hey guys, so lumabas na ako ng Bistro Cafe and nag-bill out na ako, and now I'm waiting for my angkas na lang kasi pupunta ako ng Starbucks ngayon and nagpupunta lang ako ng Move It. So eto, nagbe-wait ako sa labas. Parating naman na siya mga 2 minutes. Sobrang kusog ako guys, sobrang
Naumay ako sa champorado, pero masarap. Tapos, may kasamang danggit. Okay, nandito na yung cookie ko, guys. Story telling mamaya. I'm here na sa Starbucks. Hi guys, grabe usog ko. Bloated na naman ako. So, andito ako ngayon sa CR ng Starbucks. Nato-order na ako ng drinks kaso ang dami pang nakapila sa baba. So, siguro maya-maya lang ako order. And, naiihi na ako. Alangan na mas sumama pa kayo sa pag-ihi ko, diba? So, see you later. Hi guys, and nahulog pa nga talaga kayo. Reading ko sa camera. So guys, dito ako ngayon sa may dulo, sa may hagdan. Dito na lang ako naghanap ng inukutan na may saksakan pag nalulog na yung laptop ko kasi. Kaya ako nagpunta ngayon ng SB kasi mag-edit ako ng videos. So, ito na guys, na-open ko na yung laptop ko. Mag-edit lang ako ng videos. Hala, palupat na din pala siya na kailangan ko ngayon maghanap ng table or seat na may socket para para ma-charge ko na siya. So, ayun na kanina guys, yung story telling ko. Sobrang gusto ko and kanina talaga bago ako kumain ng chocolate gutom ako noon. But kumain ako ng konti sa bahay, pero buti na nga lang kumain ako ng konti sa bahay kasi medyo natagalan din yung paghihintay ko sa waiting area. So sakto lang din habang nag-hintay ko din gutom na ako. So pag-update ko, order na ako agad ng champorado and avocado. Ayun lang in-order ko. Dapat order pa ako ng french fries. Kaso sabi ko, order mo lang ako ng champorado kasi baka mamaya. Piling ko kasi madami na talaga yung servings dahil mahal na. Ganun kasi talaga guys, diba kapag mahal. Madami yung servings. So sabi ko, feeling ko magubusog ka agad ako sa champorado and marami yung servings na. Kaya sabi ko, yun pa na yung ordering ko. Then sabi ko, mag-order na lang ako siguro after ko kumain ng champorado kung kaya ko pang kumain. Kung hindi pa ako masyadong busog. Ilang nga. Pwede ko mag-order later if may but guys, guess what? Muntikan kong hindi naubos yung champorado kasi halos maduwal-duwal na talaga ako sa pagbusukan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. And you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Sobrang tamis. So una guys, ito yung review ko sa anong isda yun. Basta may yung crispy fish. Nakalimutan ko kung ano siya. Basta ayun. And akala ko hindi ko order yun kasi dumating yung waiter. Ito lang crispy fish na yun. Hindi ko alam yung tawag guys. Nakalimutan ko. So, akala ko, sabi ko, ay, sorry po, hindi po umorder niya. Sabi ko, sa isip ko, baka hindi ko order to kasi may kasamang fish. Kasi sabi niya, kasama po yung sa champorado ko. Magkasama na daw sila. So, naalala ko po, sa TikTok na nalin po naman ng champorado review. May kasama siyang fish. So, ayun, naalala ko na pag kumain ka ng chocolate champorado sa The Bistro, may kasamang fish. So, tinry ko siya. Katulad yung sa TikTok na nakita ko. Kinain ko yung champorado and then sinabayan ko ng crispy na fish na yun.
Masarap siya guys. Masarap. Sa una. Kapag hindi ka pa ganun kabusog or umay, masarap siya. But, pag tumagal na kasi guys, tapos parang feeling mo na umay ka na, tapos nabubusog ka na, nabusog ka na, nag-iiba yung lasa sa bibig mo. Parang nanguumay ka na hindi mo maintindihan yung lasa. Ano yung lasa niya sa una is, yung lasa niya sa una, pag pinagsama mo yung fish at saka yung chocolate champorado, masarap siya kasi maalat yung fish and then matamis yung champorado. So, pag pinagsama mo siya, kainin. Pinagsabay mo siya, kainin. Nagkahalo, nagpabalance yung tamis at alat. So, sa una hindi siya masyadong nakakulay. Pero pag tumagal mo, guys, talaga nag-iba yung lasa. Parang medyo weird na siya na nakakagulan. Pero nakapag, ewan ko kung ako lang yun ewan ko lang sa iba. Pero kasi ayun guys, ayun lang yung for me na nag-iba rin na sa kapag tumagal na. Yung pagkain ka na sunod-sunod. Yung alat na, tsaka yung tamis. Yung pinagsamang lasa ko lang hindi ko ma-explain, pero parang nakakatuwa na. Siguro dahil busog na rin ako at saka nakuunay na ako. So, ganun yung nalalasahan ko. Dahil busog na rin ako. Ang bilis ko mabusog. Parang, bukod sa madami ang service ang temporado, nakakabusog din ko talaga siya dahil triple chocolate rice. Diba? Sweet and maraming calories. So, nakakabusog talaga siya talaga. Mabilis kang mabubusog sa chocolate kaya mabilis ko nabusog. And dagdag mo pa yung maliit kong space sa tummy ko. Mabilis ko talaga mabusog kaya busog lang, maduwal-duwal. So, lupat na talaga yung laptop ko guys. I need to find a table na may sako. Pero mag-charge na din talaga. So, tatambay muna ako dito hanggang mamaya. Then, may order ako ng drinks. So, hindi na masyadong gusto. Gabi pa kasi makapila sa labas. So, hindi mo na ako umorder. And then, guys, yung avocado pala. Nadidinig ko kasi yun sa mga Korea and sa online before pa. Tapos nakita ko sa menu ng gusto. Sabi ko, gusto ko i-try kasi it sounds tasty. And then, I searched it online sa Google kung ano yung niya. And then, nakita ko, it's a vanilla ice cream with a shot of espresso. And nakita ko kasi siya sa menu ng espresso. So, ayun. Actually, pwede siya sa dessert. Ayun, hindi ko lang na-video yung paglagay ng espresso. Pero guys, natapon kasi. Buti na lang hindi ko na-video kasi natapon yung espresso. Hindi masyadong mailagay ng maayos o perfect yung waiter. Pero okay lang. Pinanasa naman yan. Masarap naman yung avocado. Ang normal lang na ice cream with coffee. Parang coffee milk float. Meron yung coffee float ng McDo. Yung lasa niya. Pero, yeah, masarap din siya. It's good. Medyo bawa siya ng umay dun sa champorado and sa fish. Hindi ko naubos yung fish guys. Kasi hindi ko talaga kaya yung lasa. Ayoko talaga, hindi ko kaya kainin. Sobrang alat. Pero kailangan ko ng suka. So, maya-maya kailangan ko nang namipat ng table. Sa table na may socket. Kasi palabat-labat siya. Pag namatay siya, tsaka ako lilipat. So, ito lang yung headset ko guys. Meron akong wired and meron akong cable. Ito talaga sa laptop ko. Pag nasa laptop ako, tapos mag-edit ako, ito lang. And pag sound trip naman, cellphone ko, gamit ko. I mean, kinoconnect ko sa phone ko itong headphones na ito. Ito ang gift sa akin ni ate nung birthday ko. Pasko. Pinag-isa na daw niya. Ayan, anyway, kapag birthday ko, December. Malapit sa Pasko, pag-iisa yung regalo ko ng birthday at saka Pasko. Pamasko. Christmas gift and birthday gift. Pinag-iisa na nila. Pero yung mother ko, hindi niya pinag-isa yung gift sa akin.
Yung gift niya sa akin for my birthday is yung blue watch na hindi ko pa nasusuot. Nasusuotin ko kapag pumasok na ako ng school kasi collector siya. So, pattern siya sa blue uniform namin. And yung Christmas gift niya sa akin is yung wallet ko ngayon na ginagamit ko na ngayon sa kasama. Ako rin nanonood. So, ayun, si ate lang yung may isang gift sa akin na pinag-isa niya ng birthday and Christmas gift. And matibay na to. And malaki na, so hindi ko na siya nawawala. And sana hindi siya masira agad. Kasi, alam mo yung Monster na brand, guys. Mahal siya. 600 na binili ni ate. But this is 1,000 pesos in its original price. Pero nabili siya ni ate ng 600 kasi siguro sale. Alam niyo ba guys, lagi ako nawawala ng maliit na earphone or AirPods. Kasi kapag nasa biyahe ako, tumudula siya sa bulsa ko. So, ayun, nawala ko yung dalawang AirPods ko. And yung isa nasira, and then yung isa, ang bilis ng malumat as in super. Hindi ka na nagamit. Kaya, ito na yung niregalo sa akin ng ate ko. Sabi niya sa akin. Sabi niya pa sa akin dito. Ayan, malaki na. Hindi mo na mawawala yan kasi malaki na yan. So, yeah. Hindi ko na nga ito mawawala. Kasi malaki na siya. Hindi na siya dudula sa bulsa ko kasi hindi ko na siya mabubulsa. Malaki siya. Actually, matagal ko lang gusto bumili ng ganyang headphone. Nakikita ko sa Shopee yung mga mura lang. Pero, thank you kay ate kasi tinanong niya ako. Ano ang gusto mong gift mo? Bakit? Hindi wala nga ako headphone dahil nawawala akong malaki. AirPods ko. So, sabi ko lang din, sige ayun na lang headphone. Support ng headphone. Kasi sabi ko, gusto ko yung Monster na kata kasi matibay. And maganda yung quality niya. Kaya sabi ko, sige ayun na lang. Pero siya nanginina. Hindi ko na alam na Monster yung brand na mapanginina. Kaya sabi ko headphones na lang. Kasi parang katulad si ate. Tsaka cool kit. Parang cool kit. Tsaka siya rin. Tsaka mas maganda siya for outfits. Gano'n. Nakaka-ano siya. Nakaka-anas. Nakaka-aesthetic. So, ang dami kong tagal guys. Mag-i-edit na. 1 hour later.